Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Praise the Lord. Pwede po bang tayong lahat ay saglit na tumayo at hinihiling ko po na tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po minsan pa sa gabi ito. Alam namin, lagi kang may mabuting plano sa aming mga buhay. Ikaw ay patuloy na gumagawa para po sa ikabubuti na aming Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang aming mga kalagayan, Panginoon, ikaw ay higit na nakakaalam sa aming mga buhay. At alam mo, Panginoon, kung saan ang aming patutunguhan. Pagpalain mo po ang bawat mga salita na kanila pong marinig. Ito po ay magbigay ng unawa sa bawat buhay po nila. Makita po nila ang kabutihan mo, Panginoon, habang sila po ay lumalakad sa kanilang buhay pananampalataya. Hinihiling ko po ito sa kapangyarihan ng Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y makaupo na. Muli po, isa pong magandang gabi po sa inyo lahat. At naniniwala po ako na laging may dahilan ang Diyos sa ating mga buhay. At sa aking pong mensahe na ibibigay sa inyo, ito po ay pinamagatang gumagawa ang Diyos sa ikabubuti mo. Hindi mo bang pakiulit natin? Gumagawa ang Diyos sa ikabubuti mo. Kailangan mag-sink in sa atin po yun. Gumagawa ang Diyos sa ikabubuti mo. At samahan niyo po akong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 28. Sa aklat po ng mga taga-Roma, kapitulo 8, talatang 28. Ganito po ang sinasabi, kung inyo pong nakita na, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ulitin ko po, alam natin sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nais ko pong talakayin po natin sa gabing ito, paano ba gumagawa ang Diyos para po sa ikabubuti natin? Paano po gumagawa ang Diyos para po sa ikabubuti natin? Magbibigay po ako ng 3 paraan paano gumagawa ang Diyos sa buhay ko. Magbibigay po ako ng 3 paraan kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay ko. Bago po niyan, bigyan ko po kayo ng isang kwento na aking pong nabasa. Ito po ay tungkol sa isang hari na naputulan ng isa pong daliri. Marahil yung iba, kung mahilig po kayong magbasa ng mga kwento, nabasa niyo na po ito. Pero nais ko po ikwento po sa inyo ang isa pong hari na nawalan po ng daliri. Mayroon pong isang hari na may isang lalaking alipin na sa lahat ng pangyayari ay laging sinasabi sa kanya, aking hari, huwag kang panghinaan ng loob dahil ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay perfecto. Meron daw pong isang hari na meron siyang alipin at laging pong sinasabi ng alipin sa kanya, mahal na hari, huwag kang panghinaan ng loob dahil ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay perfecto, walang pagkakamali. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Yan po sinasabi ng kanyang alipin. Ang hari po ay mahilig manghunting o manghuli ng mga maiilap na hayop at lagi itong sinasama po ang kanyang alipin. Isang araw po, nagpunta sila sa gubat para po sa pangangaso. At isang ligaw na hayop ang sumalakay po sa hari. Pinatay ng alipin ang hayop, ngunit hindi mapigilan ng kanyang kamahalan o ng hari na mawala po ang isang daliri. Ibig sabihin, kinagat po ng hayop. Yung kamay po ng hari at isa pong daliri ang naputol. Galit na galit at walang
nagpapasalamat sa kanyang alipin. Bagamat na iligtas po siya ng kanyang alipin, galit na galit pa rin ang hari at wala nakita man lang na pagpapasalamat sa ginawa ng alipin. Sinabi po ng hari, kung ang Diyos ay mabuti, hindi ako inatake at nawala ang isa kong daliri. Sabi po ng hari, sumagot po ang alipin, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, masasabi ko lamang sa iyo na ang Diyos ay mabuti at lahat ng kanyang ginagawa ay perpekto, hindi siya nagkakamali. Sabi po ng alipin. Galit na galit ang hari sa sagot ng alipin at inutos ng hari na arrestuhin ang kanyang alipin. So kanyang alipin, pina-arresto niya na. Habang dinala sa bilangguan, sinabi niya muli sa hari, ang Diyos ay mabuti at laging perpekto ang kanyang ginagawa. Ang hari po ay kumuha ng panibagong alipin. Muli, ang hari po ay nagpuntang muli doon sa gubat kasama ang kanyang bagong alipin. Mayroon po mga dumating na mga ganit. Ibig sabihin po ng mga ganit, ito yung kung tawagin natin ay mga kanibal. Mga kumakain po ng mga tao. Hinuli ang hari at ang bagong alipin. Sila ay kapwa tinali upang ihandog sa kanilang Diyos. So ito po ay mga nag-aalay ng tao sa kanilang Diyos. Sa dambana ng ihahandog na ang hari sa kanilang Diyos, tinignan po nila yung katawan ng hari at nakita nila na putol ang daliri ng hari. Ang sabi po nila, hindi dapat ihandog ang ganitong klaseng tao sapagkat may kulang. So ang ginawa po, pinalaya yung hari at yung isang alipin na kumpleto ang siyang ihandog. Sa kanya po pagpabalik sa palasyo, inutos niya na palayain ang kanyang lingkod at sinabi, kaibigan ko, ba nung nagsalita yung hari, kaibigan ko, napakabait sa akin ng Diyos. Halos mapatay ako, ngunit sa kawalan ng isang daliri, pinakawalan ako. Ngunit may tanong ako, kung mabuti ang iyong Diyos, bakit kanya pinayagan na makulong o ilagay sa ating langguan? Tumugon ang kanyang alipin na dati. Aking hari, kung hindi ako nabilanggo, sasama ako sa iyo at malamang ako ang isasakripisyo sa kanilang Diyos. Sapagkat wala ako, wala kumpleto ang aking daliri. Kaya lahat ng ginagawa ng Diyos ay perfecto at hindi siya nagkakamali. Naintindihan niyo po yung kwento? Bagamat may mga pangit na pangyayari na naganap sa buhay ng isang tao, tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na mabuti para po sa tao. Amen. Paano po ba gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti mo? Katulad po ng aking sinabi, magbibigay po ako ng 3 paraan. Paano gumagawa ang Diyos sa buhay mo? Una, tandaan po natin ito, gumagawa ang Diyos simula pa lamang sa pagsilang mo. Alam niyo po ba, maraming mga bata na hindi mo na natutuloy na ipanganak. Pero hindi ka ba nagtataka, ikaw ngayon ay buhay? Dahil sa pagsilang mo pa lang, ang Diyos na ay gumagawa po sa iyo. Sabi po ng taga-Roma chapter 8 verse 29, sapagkat sa mulat mula ba'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. O purihin ng Panginoon. Sa sinapupunan pa lang ng mga magulang, alam na at kilala na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. O magiging pag-aari po ng ating Panginoon. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. So, brothers and sisters, hindi ka pa ising-isilang, nasa sinapupunan ka pa lang, kilala ka na ng Panginoon. At gumagawa na ang Diyos sa buhay mo. Sa gayon, ang anak ang nagiging panganay sa lahat ng marami magkakapatid. Ipinapakita rito na ang Diyos ay nakaalam ng lahat simula pa lamang sa pagsilang mo at alam niya na ikaw ay magiging Kanya. Siya ang pumili sa sinapupunan pa lang ng iyong magulang. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 49 verse 1 and then verse 5?
Sabi po na Isaiah, makinig kayo mga taong naninirahan sa malayong bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang. Pinili ng Panginoon. Hindi pa siya isinisilang, pinili na siya ng Diyos. At hiniram niya ako para sa ipaglingkuran. Marahil kaya ka naririto, kaya ka naging Kristiyano, pinili ka na ng Diyos bago ka pa isilang at nakatakda ka na maglingkod para po sa ating Panginoon. And verse 5, bago pa ako ipanganak ay hiniram na ni Yahweh, pinili niya ako para maging lingkod niya. Upang tipunin ang bayang Israel na nagkakawatak-watak, binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Ganon din po ang sinasabi ni Jeremias chapter 1 verse 5. Ganito po ang sinasabi, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Dito po ang katotohanan na dapat malaman natin. Gumagawa na ang Diyos simula pa lamang sa pagsilang mo. Alam na ng Diyos kung ano ang mga bagay na gagawin niya para po sa iyo. Ikaw ay kanyang pinili. Nasa sinapupulang ka pa lang ng iyong mga magulang. Sabi po ng Galatia chapter 1 verse 15, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak. Napansin niyo po ba yung mga talata na ibinibigay natin? Sinasabi po nitong mga lingkod ng Diyos na bago pa sila ipanganak, ay pinili na sila ng Diyos, tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Kahit ano po nangyari sa buhay mo, minamahal ko mga kapatid, ano man ang mga pinagdaanan mo nung bata ka, ano man ang mga masasakit na pangyayari sa buhay mo, tandaan mo, simula ka lang sa sinapupunan ng iyong magulang, ikaw ay pinili ng Diyos. At sa pagpili ng Diyos, ikaw ay tatawagin upang ikaw ay maging anak niya. Kaya ka po narito ngayon. Ikaw ay isa sa pinili po ng Diyos. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya ka po ngayon Kristiyano. Amen! Kaya ka Kristiyano, hindi dahil sa kagagawan mo, hindi sa kagustuhan mo na ako'y maging Kristiyano. Tama po ba? Ay, gusto kong maging Kristiyano. Hindi po ganon. Naging Kristiyano ka dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Noong pa man, ikaw ay pinili na at hiniran na ng Diyos at alam niya na ang iyong patutulungan. Amen? Paano ba pumipili ang Diyos? Sabi po sa Roma chapter 9 verse 11, ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya kung sabi ko kanina, ang pagiging Kristiyano mo ay hindi dahil sa iyo. Sasabihin mo, gusto kong maging Kristiyano. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano mo at pagpili po ng Diyos sa iyo ay hindi batay po sa gawa ng tao kung hindi sa sarili niyang layunin. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti at masama. Ninyo, yung bata bago pa makagawa ng mabuti at masama, kilala na po ng Diyos, pinili na po ng Diyos ang isang tao. Verse 13, ito po'y tumutukoy kay Jacob at kay Esau. Nabasa niyo po ba si Jacob at si Esau? Ano po sabi ko? Ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So ang pagpapasya ng pagpili ay hindi sa kamay po ng tao, kung hindi sa kamay po ng Diyos. Amen? Amen. Tanong, ikaw ba ang pumili sa Diyos o ang Diyos ang pumili po sa iyo? Ang Diyos ang pinili sa atin. Amen. Sapagkat kapag ang Diyos ang pumili sa atin, ito ay kagandahang loob ng Diyos. At ito ay biyaya ng Diyos. Kapag ikaw ang nagsasabing pinili mo ang Diyos, ito ay ayon sa iyong gawa.
Amen? Amen. Maliwanag kung gayon, verse 16, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag. Tingnan niyo po, yung pasya daw po ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Mga minamahal kong kapatid, kahit anong gawing pagsisikap ng tao para maging Kristiyano at para maligtas ay hindi po mangyayari. Ang kaligtasan ng isang tao at pagpili ng Diyos ayon sa kagandahan loob ng Diyos at pagpapasya ng Diyos. Kaya yung pagiging Kristiyano mo hindi dahil po sa iyo, dahil sa pagpili ng Diyos sa iyo. Kahit ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ng iyong mga magulang. Kaya po sa pag-aaral natin, ang Diyos po ay gumagawa na kahit pa tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang. Amen. Ang buhay mo po ay hindi aksidente. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina ay may plano na ang Diyos sa iyo. Siya ay gumagawa para sa ikabubuti mo. Mayroon na siyang inihanda para sa iyo. Kung sabihin mo sa katabi mo, mayroon na siyang inihanda para sa iyo. Meron na siyang inihanda para sa iyo. Tulad po sa buhay ni Jacob, Jeremias, si Pablo, at sa lahat po ng pinili ng Diyos, tiyak gayon din sa buhay mo. Basa niyo po ba yung mga buhay po ng mga lingkod ng Diyos? Amen? May mga pangit silang karanasan. Ang iba bago po naging lingkod ng ating Panginoon, may mga pangit na karanasan. Ang iba sa kanila ay mga mamamalang tao. Amen? Ang iba sa kanila ay mga nabilanggo. Katulad po ni Joseph, nabasa niyo po yung buhay ni Joseph, pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya, ipinalabas sa kanyang ama na siya ay patay na, ibinenta po siya hanggang si Joseph ay napunta sa Ehipto. Amen. Doon ay naging alipin, at hindi lang naging alipin, nabilanggo. Pero ang Diyos ay may plano sa buhay po ni Jose. Sa katapos-tapusan nito, si Jose ay tinanghal na ikalawa sa pinakamakapangyarihan sa Ehipto. Amen? Amen, Christian. Amen. Kaya sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, gumagawa na ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Pangalawa, gumagawa ang Diyos ng pagkakataon para sa buhay mo. Sabihin niya natin, gumagawa ang Diyos ng pagkakataon para sa buhay mo. Sabi po ng Roma chapter 8 verse 30, ang mga pinili niya noon panguna ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat po ng kanyang pinili ay kanya namang tinawag. Kapag ikaw ay pinili, darating ang panahon sa oras ng pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa iyo, ikaw po ay kanyang tatawagin. Kaya nga minsan ang pagtawag ng Diyos, bata pa lang tinawag na. Iba naman ay matanda na ng tinawag po ng ating Panginoon. Ang iba naman ay nasa kalagitnaan na ng kanilang buhay bago tinawag. Amen? Tumatawag ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. May iba't ibang paraan ng pagtawag ng Diyos sa buhay po ng tao. Hindi lamang ang mga magaganda at mga mabubuti na mga pagkakataon o opportunity sa buhay natin, kung hindi minsan ginagamit ng Diyos ang mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Mga hindi magaganda na pangyayari sa buhay natin. Mga mapapait at masasakit at masalimuot na mga pangyayari sa buhay po natin. At minsan, dyan po kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. Amen. Ano po ba yung karanasan niyo nung kayo tinawag ng ating Panginoon? Nasa magandang kondisyon po ba kayo ng buhay? Amen. Si Pablo, nung tinawag ng ating Panginoon, masama ang hangarin, masama ang balak. Amen? Nasa kondisyon siya ng kanyang buhay na madilim ang kanyang pag-iisip, ang hangarin niya ay pumatay ng tao, patayin ng mga Kristiyano. Pero sa pagkakataon yun, tinawag po siya ng ating Panginoon.
Sa mga bahagi po ng buhay natin na kung saan minsan ay hindi mabuti, hindi mga magaganda, at mga pangit na mga pagkakataon na nangyayari sa buhay natin. Pero dahil dito, ito ay nagiging daan upang makilala at manumbalik ang isang tao sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin. Meron nga po akong kilalang isang pastor na tinawag ng ating Panginoon, nakaratay na po siya, nagbibilang na lamang ng araw sa kanyang buhay. Pero nung isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, pag ako po ay pinagaling mo, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo at ipaglilingkod ko. Mga minamahal kong kapatid, pinilit ng Diyos ang kanyang panalangin sapagkat ang tao ito ay pinili at tinawag ng Diyos. Kaya sa pagkakataon yun, siya'y ibinango ng Diyos mula sa kanyang pagkakasakit at siya po ngayon ay naging lingkod ng ating Panginoon at ibinigay ang buhay sa ating Panginoon. Meron din po ako isang kilala pastor. Nung siya po ay nasa alanganin ng kanyang buhay, makukulong siya. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo lamang po ako sa pagkakakulong na ito. Ibibigay ko ang aking buhay sa iyo at maglilingkod ako. Dininig ng Diyos ang panalangin ng tao ito sapagkat siya'y pinili at tinawag ng ating Panginoon. At matapos nun, ang lalaking ito ay naglingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po ba si Jacob, bago naging Israel, siya po ay isang mandaraya, manluloko, supplanted by nature. Kilala ng Diyos si Jacob bago pa ipanganak. Nung hindi pa niya kilala ang Diyos, may plano na ang Diyos na siya ay magiging tulad nito. Nais niya po matransform si Jacob bago po maging Israel. Nabasa niyo po ba yung buhay ni Jacob? Amen. Magdaraya. Nabasa niyo po ba ang buhay ni Moises? Bago tawagin ng Panginoon, pumatay muna. Amen. Nabasa niyo po ba ang buhay ni David? Mga minamahal ng kapatid, ang mga tao ito ay may mga kahinaan, may mga pagkakamali, may mga pangit na pangyayari sa buhay nila, pero sila ay pinili at tinawag ng Diyos. Amen? Sapagkat bago pa sila ipanganak, mayroon na pong plano ang Diyos sa buhay po nila. Gumagawa na ang Diyos ng pagkakataon para po sa buhay nila. Amen? Nais ng Diyos na sirain ang lumang pagkatao ni Jacob at mapalitan ng bagong pagkatao. Ito ang paraan minsan ng pagtawag ng Diyos sa buhay po natin at sa buhay po ng bawat isa. Maaaring ikaw ay tinatawag na ng Diyos. Amen. Maaaring hindi mo alam, ikaw ay isa sa pinili ng Diyos at kung bakit ka narito ngayon at nakaupo, ikaw ay tinatawag ng Diyos. Amen. Sapagkat isa ka sa pinili ng ating Panginoon. Amen. Sa mga Hebreo, sa panahon po ni Moises, sagad-sagad po ang kahirapan po nila. Hanggat hindi po nila nararanasan ang kasagaran ng kahirapan at pagdurusa, saka po sila natutong tumawag sa ating Panginoon. Minsan, ipinapahintulot po ng Diyos. Sabi niya na ipinapahintulot ng Diyos. Minsan po, pinapahintulot ng Diyos na dumaan tayo sa mga pangit na pangyayari sa ating buhay. Inaalaw po ng Diyos na mangyari ito sapagkat may plano po siya. Amen? Hanggang sa matuto tayo na lumapit at tumawag sa Diyos. Isa yung mga tao maayos ang buhay, para bang hindi kailangan ang Diyos sa buhay? Hirap pong tumawag eh. Pero yung mga taong dumaraan sa hirap ng buhay, amen. Yung mga tao na tumatawag at lumalapit na sa Diyos, dahil dito, nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos sa buhay po nila. Amen. Pangatlo na nais ko pong malaman po ninyo. Gumagawa ang Diyos para po sa isang tiyak na layunin sa buhay mo. Gumagawa ang Diyos para sa isang tiyak na layunin sa buhay mo. Roma chapter 8 verse 32,
kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? O purihin ng Panginoon. Mayroon siyang tiyak na layunin sa buhay mo. Ulitin ko po ito. Mayroon siyang tiyak na layunin sa buhay mo. Maaring sa ngayon ay hindi mo nakikita ito. Pero sa Diyos, nakita na niya ito para sa iyo. Maaring kung sabihin mo ngayon, may layunin ba ang Diyos sa buhay mo? Parang wala. Maaring sa ngayon ay hindi mo nakikita. Pero tinitiyak ko, nakita na ng Diyos ang buhay mo at ang patutunguhan mo. Amen? Amen. May nakaliliit mo ba sa Diyos? Ang Diyos po ay alam ang lahat ng bagay at bawat detalye sa buhay po natin. Sabi nga ng Bible, maging ang buhok po natin ay ano po? Ay bilang ng Diyos. Amen? Amen. So, ganun po kadetalye ang Diyos. Sa buhok pa lang, lalo higit sa buhay po natin. Ganun kadetalye ang Diyos sa buhay po natin. Nakikita na ng Diyos ang kabuuan ng larawan ng iyong buhay. Amen. Katulad po ng aking sinabi, si Jose, dumaan siya sa pangit na karanasan, pero may mabuting plano ang Diyos. Ikaw ba'y dumaranas ngayon ng kapahitan sa iyong buhay? May pangit bang karanasan na nangyayari sa buhay mo? Hindi ba maganda ang sitwasyon mo sa ngayon? Nasa kondisyon ka bang hirap? Nasa kondisyon ka bang puro ka pag-aalala? Tinitiyak ko kapatid, maaring sa ngayon lamang po yan, pero naniniwala po ako na mayroong mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Mayroon pong plano ang Diyos sa buhay po natin. Ano po ang plano ng Diyos? Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, very familiar po itong talata po nito. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi niyo ikasasama. Hindi niyo po mag-isip ng plano ang Diyos. Hindi siya nagplano sa kanyang bayan at sa mga taong kanyang pinili ng masamang plano. Kung hindi, nagplano ang Diyos ng lagi sa ikabubuti ng kanyang mga pinili at minamahal. Ano po sabi ron? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. O, pumili ng Panginoon. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Bagamat dumaraan ang bayan ng Diyos sa pagdurusa at kahirapan, mayroon siyang magandang plano. Ulitin ko po, maaaring hindi po maganda ang sitwasyon po natin sa ngayon. Pero naniniwala po ako na may plano ang Diyos para po sa atin. Maaaring hindi maganda ang iyong karanasan, pero naniniwala po ako may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Tulad po sa kwento ng haring nawala ng daliri. Amen? Nakaranas ng isang pangit na karanasan, pero meron palang plano ang Diyos na sa ikabubuti niya. Amen? Alam niyo, yung mga karanasan natin pangit, minsan nagagamit yan para po sa ikabubuti po natin. Amen? Naniniwala mo ba kayo? Yung mga pangit na karanasan mo, minsan nagdudulot yan ng ikabubuti po natin. Natututo po tayo. At hindi lamang yun, nakapagbabalik po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. At nasasabi natin, kaya po pala Panginoon nangyari sa akin ito, meron ka pong maganda palang plano sa buhay ko. Kaya naibabalik natin lagi ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kadalasan po, nagre-reklamo tayo tungkol sa buhay. Madalas po kayo nagre-reklamo sa buhay. Minsan, di ba nakakaranas tayo, nagre-reklamo tayo? Amen. Hindi tayo exempted dyan.
Pero sa mga negatibong bagay na nangyayari sa atin, na kinakalimutan na ang lahat ay nangyayari para po sa isang layunin na ikabubuti mo natin. Amen. Ang binhi po ba, saan siya lumalago at mabubuhay? Doon sa bahagi na madilim at maputi, doon nabubuhay at sumisilay ang binhi. At makikita natin lahat ng panahon, ito ay mamumupagkat at magiging isang bunga o magiging isang bunga. Pero saan sa galing? Sa isang madilim na bahagi. Tandaan po natin ang buhay natin ay galing sa kadiliman. Iniwala ba kayo na ang buhay natin galing sa kadiliman? Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat ng ating laman ng ating puso ay kadiliman. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ng tao ay magdaraya. Amen? Walang matuwid, wala kahit isa, sabi po ng Bible. Walang humahanap sa Diyos. Pero, ito ang kabutihan ng Diyos. Sa kadiliman ng bahagi ng buhay natin, may Jesus na ibinigay para sa atin upang magliwanag ang ating buhay at ang ating mga puso. Nang namatay si Kristo, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan para kung tayo ngayon ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ulitin ko kapatid, hindi ka nagiging matuwid dahil sa mga bagay na ginagawa mo. Ikaw ay naging matuwid dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang katwiran mo ngayon ay hindi katwiran mo, kung hindi katwiran ni Kristo. Sa tuwing titingin ng Ama sa iyo, pakinggan niyo po itong sasabihin ko sa inyo. Sa tuwing titingin ang Ama sa iyo, hindi na ikaw ang nakikita ng Ama, kung hindi ang nakikita ng Ama, kung hindi si Kristo na siya tinanggap mo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagbubo ng dugo para bayaran ang iyong kasalanan. Kaya ikaw ngayon ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Tandaan po natin na gumagawa ang Diyos sa ikabubuti mo. Gumagawa na siya bago ka pa isilang. Gumagawa na siya ng pagkakataon sa buhay mo at gumagawa na siya ng tiyak na layunin sa buhay mo. Amen. Amen, Christian. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Tulad po ba tayo ng hari? Tulad po ba tayo ng hari? No, amen. Tulad tayo ng alipin na nagsasabing, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen! Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. Tayo ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Kaya mo na magdulot ito ng kalakasan po sa amin sapagkat ang salita mo ay may kapangyarihan sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakapakinig ng iyong mensahe sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Para sa akin,
Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya ron, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sabay-sabay po namin. Taas po natin ang ating mga salo. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sabay-sabay po natin.